I am John David A. Rivera together with my co-reporters Christ Allen Kilang and April Rose DeRoy. So what is regionalism? Ang regionalism ay tumutukoy sa pagtaas ng kooperasyon o integrasyon sa mga nasod sulod sa isa ka partikular na geograpikong rehiyon. These are some benefits of regionalism. So ang first is ang economic growth. So ang economic growth ay tumutukoy sa pagtaas sa produkto sa mga kalakal o serbisyo sa isa ka ekonomiya sa paglipas ng panahon. So ang pagkaduha is ang political stability ay tumutukoy sa kawalan ng malawakang kaguluhan o karahasan sa isa ka bansa o rehiyon. So ang pangkatulo is ang resource sharing. So ang resource sharing ay ang pag-process sa pagbahagi sa mga kapag mapagkuhaan o parihas sa mga gamit, impormasyon o serbisyo. So, pangkaupat is ang cultural exchange. So, ang cultural exchange ay tumutukoy sa pakikipag-bayluay sa mga ideya, sa mga kaugalian, sining o uban pa nga mga aspeto ng kultura sa pagitan ng dalawa o higit pang mga grupo. So, ang atong sunod kay ang globalization. Ang globalization kay nagpasabot sa pagtaas ng pagkakaugnay at pagtutulungan ng mga bansa ug tao sa buong mundo. Sinasaklaw o naglakip nito ang mga iba't ibang aspeto kabilang ang mga palitan ng ekonomiya, kultura, pampolitika at teknolohiya. So, natay 5 ka example sa atong globalization. So, ang first is ang economic globalization. Unsa daw economic globalization? Muna siya ang nagpasabot sa pagdako sa koneksyon o pagdepende sa mga ekonomiya sa kalibutan. So, ang atong pangkaduha is ang cultural globalization. Muna siya ang cultural globalization nagpasabot sa pag-apil o pag-interaction sa mga kultura sa tibuok kalibutan. So, ang atong pangkatulo is ang atoang environmental globalization. Ang environmental globalization nagpasabot sa pag-interaction sa mga problema sa kalikupan sa tibuok kalibutan. Ang atong pangkaupat is ang political globalization. Ang political globalization nagpasabot sa pagdugang sa koneksyon o pagdepende sa mga sistema sa politika sa tibuok kalibutan. Ang social globalization nagpasabot sa pagdugang nga pagkoneksyon o interaction sa mga tawo sa tibuok kalibutan. So, let's move forward to the integration of Asian region. So, nandiyan pa siya example. Number 1 is the economic interdependence. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng mga bansa sa Asia, mas marami ang natitinda at namumuhunan sa isa't isa sa rehiyon. The number 2 example is the shared cultural ties. So, kahit magkakaiba ang mga kultura ng mga bansa sa Asia, marami silang pare-parehong paniniwala at nakaraan na nagtutulungan sa kanila. So, the third example is strategic considerations. Mga bansa sa Asia na tulad ng China, Japan, at South Korea ay naglalagay ng pondo para makatulong sa ekonomiya ng Asia kapag may crisis. Okay, so let's move forward to the challenges of regionalism and globalization in Asia. So the first one is the resurgence of nationalism and populism. Kapag lumalakas ang mga kilosang nasyonalista at mga leader ng populist, nagiging mahirap at ang pagtutulungan at pagsasama ng mga bansa sa rehiyon. So the second one is the financial crisis. So kapag bumabagsak ang ekonomiya, nagiging mahirap ang pagpapatakbo ng mga institusyon sa rehiyon at maaaring magdulot ito ng mga patakarang proteksyonista. ASEAN's response to COVID-19. Ang response sa ASEAN sa pandemya usa ka daghang aspeto nga nagpaningkamot nga naglakip sa mga aksyon sa matag membro nga estado ug sa regional nga kooperasyon. Ang ikaduha niini ang challenges face. Pinapakita ng siping na ito ang mga paghihirap na hinarap ng ASEAN sa pag-coordinate ng kanilang tugon sa pandemya noong COVID-19. At ang panghuli naman ay ang lesson learned. Ang natutunan ng ASEAN ay mahalagang papel ng regional na kooperasyon. Ang ikaduha niini ang challenges face. Pinapakita ng siping na ito ang mga paghihirap na hinarap ng ASEAN sa pag-coordinate ng kanilang tugon sa pandemya noong COVID-19. At ang panghuli naman ay ang lesson learned. Ang natutunan ng ASEAN ay mahalagang papel ng regional na kooperasyon.